deficiency sa iodine. So, ginawa nila yung iodized salt para ma-substitute yung mga deficiency ng nawala sa atin. So yan, mga ramen na ginawa natin today. Okay. Yan, anong may-share mo sa mga viewers natin today? Hello po, yung sea salt po is galing siya from evaporating yung seawater and it has a slightly briny taste compared sa table salt. Okay, thank you. Yan, okay, kayo naman dalawa, anong share nyo? Yeah, we'll share about the table salt. This kind of salt are really common use in a general household, which contains a groundly form of iodine, which help us prevent the iodine deficiency. Kasi nung panahon nagkaroon ng study ang Department of Health na nagkakaroon ng maraming deficiency sa iodine. So, ginawa nila yung iodized salt para ma-substitute yung mga deficiency ng nawala sa atin. Okay. So, kasi ang sa mga lugar na malayo sa dagat. Malayo sa... Siyempre, pag malayo sa dagat, mahal ng seafoods, kaya... Kailangan iparating ang iodine sa kanila. Alright. Ayan, thank you. Welcome. Okay, Miss Umangi, what you want to share to our viewers? Today I'm talking about kosher salt. Kosher salt has larger grains better than normal table salt. Those who need more salt extraction, they can use kosher salt. Kosher salt is coming from seawater and they gonna underground salt extraction. Alright, thank you. Thank you. Yan. So, ito po yung mga ginawa nila today. Yeah. Alright, Shop, ano naman ang share mo? Ang share natin ay yung regarding sa Himalayan pink salt na sinasabi nila more and believe that the Himalayan salt is health benefits. Regarding sa form nito is like 1,000 or million years na nabuo siya. Bago siya mabuo. Paano siya, Chef, hina-harvest? Bali, manual po ang harvesting niya, Chef. Ginagamitan siya ng mga shovel. Parang nagmamining na rin po sila. Tapos, minsan ginagamitan ng dynamites. Tapos, yung malalaki, ginagawa nilang mga lamb salt. Yun, Himalayan lamb salt. Tapos, maliliit ang ginagawang salt. Yes, yan, Himalayan salt. Pieces. Alright, so thank you. Welcome, Chef. Bye-bye muna sa mga viewers. Bye-bye. See you next week.